Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasabotan at natutuwang pagtugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ang mga taong tuturukan sa mga sinagoga at ang mga upuang panlangan sa mga pipig. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng palo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng lugar ng mga loob sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayaman naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang sa babae palo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, ang lukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon sa inyo lahat. Palapakan natin ang Panginoong Jesus sa Nazaret. Naubos na ba ang Panginoon? Wala na. Sana po ulit, no? Paalala sa atin na hindi lang basta yung debosyon, prosesyon ang mahalaga. Ang pinakamahalaga dapat sa paggawa natin ng mga prosesyon at debosyon, dapat tayo umato sa misa, yung Eucharistia. Ito yung ating pong dapat na natatanggap dahil ito ay itinuturing natin na biyaya. Huwag niyo po mamasamain, no? Ang imahin ng Nazareno, mahalaga sa atin yan. Pero hindi ka maliligtas ng pagpasal. Hindi ka maliligtas sa mga posisyon na kung ano pa ginagawa. Kaya nga, ang imahin ay napapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng buong Nazareno para ang kanyang katawan ay hindi lang basta posisyon kundi ibigay sa atin, tanggapin natin, kainin natin. Kasi yun talaga yung assurance na ang kumakain, ang tumatanggap, mapupunta sa langit. Tinanyayin na kami ninyo kung mapupunta sa langit. Tingin niyo ba makikita kayo sa langit? Ha? Hindi tayo sure. Kailangan sure. Kasi para saan yung mga ginagawa pa natin kung hindi naman tayo magtatakbo sa langit? May kakilala pa kayo ni Boto na nasa impyerno na? Patingin. Napatabi. Patingin. Sa langit pa sa impyerno. Kaya nga nagpasabi dito sa Ebanghelyo, tinawag na Jesus sa kanyang mga alagad para turuan. Turuan. Kailangan natin makinig. Pag tinuturuan tayo ng Nazareno, makinig tayo. Kasi ang lahat ng kanyang tinuturo ay para sa ikabubuti natin. Kaya sabi dito, na makita niya, sabi niya, ay mag-ingat kayo na hindi maging katulad ng mga istriba. Yung mga istriba, gusto lang nila, nakikita silang naglalakad. Yung magagawa yung damit, yung pinagbubugayan sila ng mga tao sa liwasan. Kaya hindi tayo pwede pakyut-kyut lang. Hindi pwede puro posisyon lang tayo. Na makikita kayo ulit mamaya ng mga tao. Dala-dala niyo pa yung inyong
karosa, ang laki-laki. O ano ba yung gusto natin? Magpapansin? O mapansin tayo ng buong Nazareno sa mga sakripisyo na ating ginagawa at gagawin mamaya? So kayo naman, no? Bawal naman tayo maghusga dahil ang Nazareno pa rin ang nakakaalam ng tunay na intensyon natin kung bakit tayo nasasama sa posisyon, kung bakit tayo hihila ng lubid, kung bakit tayo nakikipagtitikan. Ang Nazareno ang nakikita niya. Pero yung panawagan, tiyakin natin na hindi tayo pupunta at kasama mamaya para lamang magpapansin. Kasi totoo naman, pwede tayo mapansin ng mga tao. Pwede nga silang maningis sa atin mamaya. Pwede nila tayo pumutyain mamaya. Pero ikaw, yung nilalaman ng iyong gusto, kung bakit mo ginagawa ito. Hindi nyo nga ulit nakatabi ninyo, huwag kang papansin mamaya. Papayaan kayo, tutulakan kayo. Bahagi po ng sakripisyo na gagawin natin, diba? Para idulog natin sa Panginoon, sa buong Nazareno, yung mga kahilingan natin, lalo-lalo na yung mga may pinagdaraanan, yung mga may sakit, dito natin itinadaan. Kaya seryosohin natin. At unti-unti, mula sa paghimas, pagpasal, pagyakap, sa imahin ng kahoy ng buong Nazareno, patungo tayo sa pagtanggap sa kanyang katawan na siyang ating naligtas. Amen? Magsasayo ang lahat.